Joel Embiid nagpakitang gilas kahit walang Maxey sa Sixers. Michael Porter Jr. nag-iinit sa labas ng arc. At Warriors, kailangan talaga ng tamang center. Dinomina sa ilalim. Sa kabila ng pagkawala ni Tyrese Maxey, pinangunahan ni Joel Embiid ang Philadelphia Sixers sa panalo laban sa Indiana Pacers. Umiscore si Embiid ng 39 points sa wala pang 32 minutes ng laro kasama ang 9 rebounds at 3 assists na naging una niyang 30-point game ngayong season at ngayong 2025. Tumulong sina Paul George at VJ Edgecombe sa pagpuno sa kakulangan sa opensa na iniwan ni Maxey. Ito rin ang pinakamataas na puntos ni Embiid mula sa kanyang 50-point na laro laban sa New York Knicks noong 2024 playoffs. Hinarap ni Joel Embiid at ng Sixers ang hamon ng pagkawala ni Maxey dahil sa sakit na nag-iwan ng malaking puwang sa opensa. Galing si Embiid sa mahinang pagbabalik matapos ang pahinga dahil sa injury sa tuhod, may mababang shooting at walang tres sa unang 3 laro. May sapat na oras ang team para maghanda at ginamit niya ang pahinga para magtrabaho sa kanyang shooting, kabilang ang pag-aangkop sa minor na issue sa daliri. Sa laban kontra Pacers, matapos ang sunod-sunod na mintis, naipasok niya ang mahalagang step back 3 bago mag-half na nagtapos sa kanyang slump at nagbigay ng lead sa Sixers. Tahimik ang simula ni Embiid ngunit naging agresibo siya sa second quarter at tuluyang nangibabaw sa laro. Pinuri ni Coach Nick Nurse ang pagiging mas versatile niya na ginamit hindi lang bilang opensa sa tuktok ng key kundi sa iba't ibang galaw at pwesto kung saan epektibo siyang umatake, kumuha ng fouls at bumasa ng depensa. Sa ikatlong quarter, lalo siyang naging agresibo pababa at mabilis na lumagpas sa 30 points. Bukod kay Embiid, nagbigay rin ng maagang enerhiya si Edgecombe na may 14 points sa first quarter at nagtapos ng 22 points. Isa ito sa iilang pagkakataon na umabot siya ng 20 points ngayong season matapos ang hindi gaanong produktibong mga laro mula sa pagbabalik niya sa injury. Maaga sa kanyang NBA career, madalas magpaubaya si Edgecombe kapag may kasamang pangunahing guards, ngunit sa larong ito ay naging agresibo at kumpiyansa siya mula umpisa. Ayon kay Coach Nurse, naging handa siya sa isip at nakinabang sa mga inayos na plays, lalo na sa transition pull-up threes. Malakas ang simula niya at tinapos ang laro na may 23 points, 5 rebounds, 5 assists at plus 19 rating. Bukod sa matatag na depensa, inako rin niya ang ball handling sa huli, tumulong sa 15-3 run ng Sixers para isara ang laro. Ipinakita rin ni Paul George ang kakayahan niyang umiskor at lumikha ng sariling shot mula sa iba't ibang antas na nagpapahirap sa depensa habang pinananatili ang kontrol sa laro. Epektibo namang nilimitahan ng depensa ng Sixers ang Pacers sa 15 points sa ika-4 na quarter. Malaki ang kontribusyon ni Dominic Barlow na may 10 points, 8 rebounds at Grimes na may 10 points at matibay na depensa sa huli, habang si Embiid ang nagpatibay ng panalo sa pamamagitan ng mahalagang shots sa huling bahagi ng laro na nagpapakita ng kanyang kahalagahan at kumpiyansa sa ilalim ng presyon. Sa sumunod na balita naman, matapos ang halos isang linggong pahinga, bumalik sa court ang Brooklyn Nets para sa isang road game laban sa Dallas Mavericks. Naka-record ang Brooklyn ng 3-1 noong Disyembre bago ang laro ngayong araw sa Dallas at layunin nilang ipagpatuloy ang kanilang mainit na streak matapos ang mahabang pahinga. Ganito rin ang nangyari sa karamihan ng laro, ngunit ang huling puwersa ng Dallas ay nagbunga ng talo ng Nets. Sa kabila ng halos isang linggong pahinga ng Brooklyn, nagpatuloy si Porter Jr. mula sa kung saan siya tumigil bago ang break. Nakapuntos siya ng higit sa 30 points sa ika-4 na sunod-sunod na laro, nakauna-unahang beses sa kanyang career na naabot ang ganitong tagumpay. Nakapuntos siya ng 34 points laban sa Mavericks ngayong araw, kung saan 21 points nito ay mula sa first half na nagpapanatili sa Nets na makasabay sa laro sa pamamagitan ng ilang clutch shot making. Ang anumang pagdududa tungkol sa kakayahan ni Porter na gawin ito ng tuloy-tuloy ay nasasagot na sa bawat malaking puntos na kanyang naitatala. Halos 2 buwan na ang lumipas mula sa simula ng season at siya ay may average na humigit kumulang 26 points kada laro sa napaka-epektibong shooting splits. At ang kanyang laro ay nagdudulot ng mas magagandang resulta para sa Brooklyn na mas nagiging competitive sa mga laro kamakailan. Kasalukuyang naglalaro si Porter sa antas ng All-Star. Bago ang laro nitong araw, ang Nets ay kabilang sa 3 pinakamahina sa 3-point shooting sa buong liga. Meron silang ika-4 na pinakamababang 3-point percentage na 34.1%. Sa kabila ng pagiging pang-5 sa pinakamaraming 3-point attempts kada laro na humigit kumulang 41 attempts kada laro. Tataas ang percentage na ito matapos ang isang malaking araw sa likod ng arc sa Dallas.
nakapasok ang Brooklyn ng 17 triples laban sa Mavericks na may shooting percentage na 44% mula sa deep. Lahat ay nakatulong sa laro dahil 4 na magkakaibang nets ang nakapasok ng hindi bababa sa 2 3-point shots sa araw. Pinangunahan ni Porter ang laro na may 6 na 3-pointers mula sa likod ng arc. Ang mas maraming tres na maipasok ng Nets ay magiging magandang balita para sa opensa na naghahanap ng kaunting konsistensya. Sa huling balita, sa halos 3 quarters nitong araw, binigyan ng Golden State ang kanilang sarili ng pagkakataon na samantalahin ang Minnesota Timberwolves na pumasok sa Chase Center nang wala ang star guard na si Anthony Edwards. Ngunit nagwakas ang kanilang paghahangad sa ika-4 na quarter at umalis ang Warriors sa Chase Center na may pagkatalo na winasak ang kanilang magandang vibes at ibinalik sila sa isang sitwasyon na mas gusto nilang iwasan. Bumalik sila sa .500 na may record na 13-13. Sinira ng pagkatalo ang kahanga-hangang pagbabalik ni Stephen Curry na nagtala ng game high na 39 points. 14 dito ay nasa ika-4 na quarter. Nagtapos si Quinton Post ng 16 points. Nagdagdag naman sina Jimmy Butler na may 15 points, si Pat Spencer na may 12 points, at si Moses Moody na may 11 points. Nanatiling nasa loob ng 6 na puntos ang pagitan ng dalawang team hanggang sa huling bahagi ng laro kung saan nagrally ang Minnesota, nakuha ang double-digit lead at pinanatili ito matapos makaligtaan ang 5 laro sa loob ng 2 linggo dahil sa inilarawan niyang left quad contusion at muscle strain. Naging paksa ng malaking interes ang pagbabalik ni Curry. Natural lamang na magtanong kung gaano siya kahusay. At talagang mahusay siya. Ipinakita niya ang Golden State sa scoreboard sa pamamagitan ng floater matapos ang tip-off at sinundan ito ng magkakasunod na 3-pointers upang makakuha ng 8 points mula sa unang 12 points ng team. Sinubukan niya ang kanyang liksi ng maraming beses, lalo na sa isang dribbling exhibition sa isang shuttle drill na nagresulta sa isang circus layup na sa kababalaghan ay nakapasok sa pagitan ng mahabang mga braso ni McDaniels. Ang 39 points ni Curry ay mula sa 14 of 28 shooting mula sa field kabilang ang 6 3-pointers. Nagdagdag siya ng 5 assists at 5 rebounds sa loob ng 32 minutes. Mukhang ayos ang franchise player na labis na ikinatuwa ng Warriors. Sinimulan nila ang ika-4 na quarter na may 3 kalamangan habang si Curry ay nakaupo sa bench sa mga unang minuto. Matapos makakuha ng kalamangan ang Warriors sa pamamagitan ng basket ni Moody, nagkaroon ng 17-0 run ang Timberwolves at nakakuha ng 12-point lead. Bagamat nagrally si Curry at nakakuha ng 14 points sa quarter, hindi na tuluyang naibalik ng Warriors ang momentum. Sa huling bahagi ng laro, nakapuntos ang Wolves ng 13 points, kabilang ang 2 3-pointers ni Donte DiVincenzo, habang 3 puntos lang ang naitala ng Warriors. Ang kakulangan sa taas ng Warriors ay naging disadvantage sa depensa, lalo pat absent si Anthony Edwards, kaya nakipaglaro ang Timberwolves gamit ang kanilang malalaking players na sina Rudy Gobert, Julius Randle, Jaden McDaniels at Naz Reid na nagsama-sama para sa 86 points at malaking lead sa points in the paint. Nagtapos si Randle ng 27 points, si Gobert na may 24 points, si Reid na may 18 points at si McDaniels na may 17 points. Sa kabila nito, nagpakita ng determinasyon ang Warriors at halos pantay sa rebounding, ngunit sa huli dala pa rin ng fans ang kalungkutan.